ang pinaka-highest goal natin is love. Dahil kung walang pagmamahal is lahat ng ating gagawin, pag tayo napagod, if there is no love, ayawan na. Magandang araw. Muli mga kaloob. Ngayon, pasyal kami sa bahay ng isa naming kapatiran. So, ito sa Ate B. Hello. May-ari ng bahay. Ng napakagandang bahay. Hello! Ayan. Yung mga press na mga ladies. May longga, may ano ba yun, taga saan ba yun siya? Bisaya. Taga saan pa si ano? Si Ate Lynn. Samar si Ate. Taga saan ka, te? I'm from Infanta, Quezon. Infanta. Leyte. Residing now in General Trias, Cavite. I came from Iloilo. Eto, Dumangas. Dumangas, ang asawa mo, Mindoro. pero Marinduque. Ay, Marinduque. Yan. Ayan ate, ayan na. Bobo talaga ako sa robor nito. Magkakantahan daw sila. 20. Ayan na ate. O, mag-listening mo. May isang busy dito. Si Ate Giselle. Hello, Ate Giselle. Anong ginagawa mo? Pagluluto ng pansit. What? Very good talaga si Ate Giselle. At mag-kain tayo. Ito, vegetarian to. Yes. Health is wealth. So, sige, te. Bye-bye. Mamaya titikman natin. Tingnan natin yung ano mo. Pansit. Kami. Doon. Kaputol-putol lang mo. Bigyan ka na. Sige. Sama pa kami dyan. Oh, tama ka. Dito na ako kasi malaki-laki yung aking pargada. Yan. Ah. Okay. Ay, yung dala mo? Wow. Dala ko sa yan. Pati kamate. Yun yung tinda mo? Yun yung tinda nyo, te? Ako yung mga kailangan ng ganito. Naubos nyo na? Tinda? Ay, ang pati sa anak ko. Kaya natin. Lagi ba pinawan ang Fireworks. Kain. Kain tayo. Kain po. Kain tayo. Kain po. Kain tayo kamatis. Pampakinis ng poste. Diet kami. Gulay-gulay. Gulay-gulay lang. Langgyo. Walang kami ko. Etos. Sino? Ha? Narinig? Hindi na daw. Ganun lang daw. Kinatend niya sa akin yung kanta. Oo. Wala pong ano man. Ito lang nga. Pansit lang nga. Lang ba? Sa tingin mo lang, masarap na eh. Sabi ka na rice ka. Grabe lang mo lang ito ibang pansit. Isang drinks. Sabi walang tao. Hindi na ate. Ate Giselle, okay na ako. Kukuha na lang ako. Kasi sorry po. Meron tayong ano. Nakutsara na.
Oy, si Ate Lani, expert yan eh. Ate Lani, ano? How would you rate my ano? Hindi ka alam, dami ng ano eh, kung anong sa Webes. Ay, nga. Ay, sorry, Ate. Kasi ito ay sa amin natin. Sa group. Sa Webes sa amin. Samahan niyo, Te. Tingin. Nag-pray naman tayo, ano? Okay. Pray na, ano? Para din. Okay tayo, ano naman, habang po tayo ay kumakain. I want to take this opportunity to share. Yan ang gusto namin. Ayan po. So, it's not only the practice, but I know that the practice is golden. At kahit po ako napapagod, ay napapagod na mag-gusto. But ito po ay kagalakan ko din na nandito kayo na po. So, ito po ang sabi po dito sa amin. Maikli lang po ito. Ito na magkakahabaan. Kasi ba, at hindi siya nakasama. Ayan. Sabi po dito, the best use of, sabi po ni Pastor Rick Warren, ang sabi po dito ay, the best use of your life is love. Ayan. Kaya sabi po doon sa ating word, na pagbubulayan ngayon, kumakain ngayong hapon ay, nasa 1 Corinthians 14:1, sabi po dito, let be your highest goal. Let love be your highest goal. Amen po. Amen. Ayan. So tayo po mga salukan babies, tayo po mga Kristiyano talaga ay ang dapat po talaga ang pinaka-highest goal natin is love. Dahil kung walang pagmamahal is lahat ng ating gagawin pag tayo napagod, if there is no love, ayawan na. Hindi ba? Ayan, sa bahay na lang, kapag ang dami ng ano, katulad ko, labadiko, luto, linis, anuhin mo man yung mga anak mo, is parang kumbaga, ano yung titimpangin mo, mama ako'y pagod, mama ako'y nag-work, mama ako'y ganito. So kahit ako din ay nag-work, walang choice. Out of your love, talagang ikaw na din ang kikilos dito. Ayan po, in the ministry, apply naman po natin sa ministry. Ayan. Sa ating pong ministry, it composed of different imperfect Yeah, ini. people. Ayan po. So, may character siya, may character ako, may character tayong lahat, may attitude ang lahat. At pag hindi nag-swak sa gusto natin yung mga character nila, po ba? Pagka tayo ay walang love, ayawan na. Pero ang sabi ng Panginoon, let love your highest goal. And everything you do, lahat ng bagay na gagawin natin, kailangan, it is, nag-drive sa atin to is love. Amen. So, ayan. Because sabi nga po doon, that this three ano yun is, sabi nga po doon is, let love is your highest goal. Ayon po sa 1 Corinthians, anong nga po ba yun? 1 Corinthians 14. 14 lang. 14 not 13.
doon sa 1 Corinthians 14:1. Let love be your highest good. Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Mga anak, nagkukulang na kayo sa pagmamahal. Actually po, ito po ay sinasabi sa akin ng Panginoon. Anak, pero bakit kanina lang po umaga. Pero hindi po sana ako magsisipate, pumunta na lang po kayo dito. Pero sabi ko hindi, I need to attend church. Church. Sabi ko gano'n. Hindi pwede na hindi kasi. Tapos pagdating ko po dun sa church, sabi ko gano'n, Lord, whatever word that you have imparted me today, sabi ko, Lord, I pray that I will live by it. Not only na narinig ko ang mga words na to, kundi I want to live by it. Gusto ko rin ako may tumasin na sasabihin mo sa akin. Pero hindi ko naman po alam na ganun yung preaching pa ni Pastor, continuation. Kasi last Sunday wala ako. So sabi ko, Lord, salamat. Kasi you are always reminding me na talaga naman magkakutulong tayo. May pastor na yun na. Amen. Amen. I love you. So, siya unang nagmahal sa atin bago tayo makapagbigay ng pagmamahal din sa iba. Parang yun ang gusto niya. Totoo yun. Kung titingnan mo ang isang tao na walang pagmamahal, maiinis ka. Kahit inis-inis yung tao, dahil mahal mo, tama yung sabi mo, yayakapin mo na lang. Kasi nakita ko yung kay ate today, yung kasama ko sa bayan, nagbabantay sa akin. Kasi yung anak ko malikot. Kahit inis na siya kay Ace, ano gagawin niya, yayakapin niya si Ace. Diba? Sabi ko nga sa Ano yung reaction niya? Tuloy sabi ko, sila ang magnanay. Kaya lalo siyang napapamahal doon. Doon ko nakita din na ang love, hindi dahil lang sa kadugo mo, relation mo. Si Ate Tuding, hindi ko naman kaano-ano eh. Kasama ko siya sa bahay. Pero nakita ko na love niya yung anak ko. Kasi ate, nakikita mo niya, love mo siya. Pinapakitaan yung action. Although, hindi mo sinasabi na mahal kita ate, pero through your action. Kasi yung actions speak more than words. Kasi kung nakita yun ni Ate Tuding din sa akin na family ang turing ko sa kanya. Sa totoo lang. Kaya natutuwa ako na aalis man ako doon sa pamamahay ko. Natutuwa ako doon na Nakilala man. may Katiwalaan. may pagkakatiwalaan ako sa anak ko na Tsaka parang nakakuha ka rin ng technique. Napag Sa nainis ka. mother. Uy, na-stick. Sa mother. Kasi si ako nang nagturo sa akin is si Ate Giselle. Pero hindi ko ginawa. Nakita ko nung ginawa Kasi mismo ni nakita Ate mo na Tuding mismo. kay Ace na imbis na mainis siya. Kasi ako Effective nagsasabi pala, na palawin mo na siya. Alam mo, hindi niya kinahit. Niyakap pa niya. Sabi niya, huwag kang ganyan.
Doon ko nakita na tumahan yung anak ko. Imbis na paluin mo siya ng paluin, hindi mag-ano lang siya, mas lalo siyang mainis. Pero nakita ko na sumunod yung anak ko sa kanya. Nung niyakap siya, Nung niyakap na siya, tapos wala nang ano. wala na, hindi na siya nagtantrums o ano. Kasi nagtatantrums na siya, gusto niya masunod. So sabi ko is, Lord, pinakita mo sa akin kung paano ang love is nandoon sa pamamangay na to. Kasi nakita ko yung love ni ate ko din yung anak ko. Sabi ko, sino magdadalawang buwan ko na siya. Pero alam mo, so, 2 buwan ni ate ko din, hindi sa pinag-ano ko din, hindi ko siya pinataas ang sarili ko. O, sinasahuran siya ng asawa ko. Nagbibigay ako ng incentive sa kanya bigas. 10 kilos every sahod lang. Para doon sa mga anak ko. Kasi balo din siya. Si ate kasi sa bahay na talaga siya stay. Sabi ko, ang 10 kilos na bigas, ito ko sa anak ko. May anak ko siya na balo din yung nakatira sa bahay. Doon niya binigay. So, siguro parang balik din ang love ni ate sa amin. Sa anak ko. Doon niya inaano, doon niya balik na ano. Hindi niya mabigay tuloy sa akin kasi parang siguro tinitingnan niya ako as amo niya. Pero hindi ko siya tinitingnan na gano'n. Family talaga yung ano ko sa kanya. Eh sabi ko, Lord, thank you kasi tinuturuan mo ako na mahalin yung tao na hindi ko naman ano. Tama, love ang pinakamataas na mga. Dapat lang bills talaga. Dapat hindi tayo nagkukulang sa pagmamahal. Huwag naman yung papansin tayo na parang walang nagtitulong. So, ibig sabihin, huwag tayo magkukulang ng pagmamahal sa iba. Ibigay natin yung tamang pagmamahal. Siyempre, kung paano tayo minahal ng Panginoon. Ayun, ganun din natin ipakita sa iba. Kaya, siguro kaya yun ang word talaga. Ano po talaga, Power of your love. Power of your love. Ano siya ako dito? Walang parang Sakto nga. Kaya nga siguro, Sakto nga. kaya nga siguro na, di ba sabi ko sa kanya, ang love, kasi sa mga anak ko din ganun eh. Imbis mainis ko eh. Para mawalang inis ko sa kanila. Nilakap ko yan sa kanya tinitis. Hindi ko yan sabihin na hindi ako makakita, hindi ako maano. Wait, try ko kaya. Di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo yan? Totoo din, hindi ka mainis din. Mas mamahalin mo pa sa ano mo, pag inis ka sa anak yan. Inis ka na tapos inis ka na. Try mo na ihalat sa inis mo. Tapos yung mawawala. pag hinag mo ng Pero hindi sila mga Parang staff. Parang Ayan. Pagka hindi. Ngayon, pagdating mo sa bahay, sabi yung asawa mo. Kaya di ano kumbaga sa ano, unti-unti lang. Pagka hindi mo naman hindi use lang yung kayo sa ganon, parang uyo no ba to? Parang maaano siya. So, unti-unti lang. Yung halimbawa ay Kasi ano, nagtatampo kasi hindi eh. like hindi mo Ate hawak-hawak. nagtatampo kasi yung asawa niya. Bakit ate? Doon ang asawa niya, kasama siya sa sa mga events kasi ngayon marami kasi events yung anak ko. Party, Hindi siya kasama. Nasama ako siguro mga 2 beses lang. Tapos dapat ngayon ulit. wala. Minsan kasi pagka ba, nung dati, gusto ko dati mag-stay ng sa Sunday. Mali pala. Saglit lang ako mag-stay. Pero parang kasi pagka ako, parang pag nag-stay kasi ako sa Sunday, parang masaya ako. Tapos pag umalis ko, parang ako, nasasad ako. Napapagod ka lang. Nasasad ako na, parang nalulungkot to, parang sanay sa parang Tapos syempre, gusto ko rin na, paano ko ba maano yung ko? Paano ko ba, di ba dapat lang, parang, paano ba yung matitim, maano yung family mo, tsaka yung balance. Paano ko ba yung pinapipray ko na maintindihan niya rin yung ministry. Si kuya ba ay ate ay Lagi rin naman ang love niya sa church lang. Ang gusto niya yung church lang din. Parang, Ano ate ang ni kuya? Kasi Ano ang kusang yun. sabi ano ko, ba tawag dito? private love lang. Ang hobby niya? Ano bang saan siya ba? Ang hobby niya kasi ngayon, gusto niya sa bahay lang. May mga pleasure ba naman? Relax lang, party. Pwede yung aking asawa dati. Sabi niya, hayaan mo na ate kasi may access naman sa kanya si Lord eh. At least nakakarinig siya ng salita ni Lord. Pag natamaan niya isang araw, hindi ka na magtataka kung bakit na-born again ng asawa mo. Hayaan mo lang siya, sabi niya gano'n. May time para dyan. So, inantay-antay ko po yung time na gano'n. Sabi ng Panginoon, submit, of course. So,
So, paano yun? Ay may ministry kang hinahawakan. Ni Pastor. So, sabi niya, kailangan ate, maintindihan ng asawa mo kung ano ginagawa mo. Eh di, ayan, sabi niya, ano bang weakness ni Kuya? Anong hobby niya? Sabi niya, ano yung mas saan siya, mahilig? Sabi ko, Pastor, mahilig po siya sa basketball. Ay, tama, basketball. Si Pastor Ronnie noon, mahilig sa basketball. Inaya nila. Pero noong pang si Kuya Mar at saka si Kuya Willan, yung asawa ni Ate Carol, dinadaanan siya dito. Lagi kong tinitext si Kuya Mar, ano mo naman si Papa, yung ganyan. So, si Kuya Mar naman, bro, sabi niya gano'n, daanan kita, sunduin kita mamaya. Or pag hindi si Kuya Mar nakakadaan dito, ay nasusundo, si Kuya Willa naman. So, nagmumotor sila papunta ng Regina. So, tapos nung in-invite siya ni Pastor ng basketball, ayun na, yun na yung simula. Tapos sabi niya, Mama, a-attend ako ng tour of duty. Yun ang una niyang nakap ng men's. Since na may sasakyan siya, nag-bibis ng Kristiyano tayo ate sa Metropolis. Siya tagahabot ng upuan, ng mga tables. So kasama-sama niya si Kuya Edward, Bernard at saka si Kuya Ariel. Yung tatlong yan na talagang haligi ng gentry. Ay, dalawa. Expert! Wow, expert! Iniwanan ka na nila. Ay, sige. Mauna na ako? Mauna na ako? Oo. Kasi dito malapit Sige, sige, sige.